pagbali-balita. Magandang gabi po. Ano bang mga pag-uusapan natin? Ako, syempre, mainit na mainit pa rin ang usapin ng flood control. But before that, mga bossing, gusto ko lang bigyan ng papugay itong mga putang inang ito. Itong mga hayop na mga ito na napakaiingay doon sa corruption di umano ni VP Sara na 125 million ginastos daw ng 11 days. Pero tikom ang mga bibig doon sa flood control projects na 1 billion per day. Di ba? Oh, nagulat ka. Oo, gigil na gigil sila sa 125 million. Million, ha? Oo, na ginastos yung 125 million. Pag times 10 mo, 1 billion mahigit yun eh. Oh, pero in the avenue of 1 billion, ginastos mo sa isang araw. O di magkano yung 1 billion per minuto, per segundo, per ora? Mas mabigat yun. Kaya magtataka ka, these very same people, ito mga putang ina mga salot sa bayan na ito. Ito mga punyetang ito na mga switik sa lipunan ng mga ito. Ayan oh, yan nandiyan sa mga screen na yan. Narinig mo na ba ang mga hayop na to? Na kinundi na yung mga kontraktor dyan sa mga flood control project na yan? Wala. Ito mga putang ina nito, ang ano lang nito, ang gusto lang nito, war on drugs. Oo, yung EJK, yung Inday Lustay, yung Piatos, yun lang ang gusto ng mga hinayupak na ito. But titingnan mo sila, or ikumpara mo, let's say for example, parehas na pagnanakaw ang 125 billion at ang 1 billion. Oh, let's say, ninakaw ni Inday yan. Parehas silang demonyo. Kung ninakaw ni Inday yan at yung 1 billion na yan ay ninakaw din netong mga hayop na mga kontraktor na ito na may mga backer na mga kongresista. Oh, sino mas uunahin natin at kanino tayo dapat mas manggagalaiti? Parehas, oo, pero dapat mas focus tayo doon sa mas malaki. 1 billion isang araw sa flood control. Tapos putangin na kada uulan, may baha. Ang tagal nang umuulan sa Pilipinas. Mga boss, sobrang tagal na po na umuulan sa bayang Pilipinas. Noon naman pag umulan, normal lang. Pero ngayon, puta kada ulan, walang pasok. Kada ulan, bahang-baha. Hindi naman ganyan dati. Natatandaan ninyo, bumabaha lang talaga kapag meron tayong mga bagyo na ini-expect. Pero ngayon monsoon rains, 30 minutes na ulan, isang oras na ulan, puta nalulunod yung mga sasakyan sa kalsada. Di ba mas malaking issue yan? Di ba? Mas malaking issue yan na dapat talagang siniseryoso nitong mga kupal na ito. Pero bakit kay Inday Sara sa 125 million na hindi naman ninakaw ng tao ha? Hindi ninakaw ng tao. Kasi, titinan mo, saan niya dinala yung 125 million? Naglabas siya ng breakdown kung saan napunta yan Besides that 125 million, 125 million that was transferred to her by who? Transferred to her by the very office of the president. Tinransfer yun sa kanya, matatapos na yung taon, she has to what? She has to spend it where? Diba? She has to spend it doon sa mga bagay na pwede niya nang paglagyan talaga ng mga yon. Ano yung mga yon? Yung mga humihingi ng tulong dyan sa OVP. Mga intel gatherings, mga intel operatives na kailangan nilang bayaran, mga safe houses, and the likes. So meron siyang listahan, pinresinta niya. Ayaw lang talagang pumayag na mga putang ina nito, kesyo overpriced, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang tanong, nagpresenta si Inday Sara ng dokumento, paano niya ginastos yung pera? Oo.
Nagreklamo ang COA? Hindi. Binigyan pa nga siya ng COA ng unqualified opinion for how many years? 4 na beses na. For 2024, 2022, 23, 24, 25. O 3 na lang, 23, 24, 25. So anong problema natin? O ngayon, itong mga very same people na sobra-sobra kumaka-scrutinize kay Inday Sara ay hindi nila masilip yung mga sarili nila. Sino ang nag-e-expose ng kabulastugan ng mga ito? Mismong langit, mismong Mother Nature, mismong panahon ang nag-e-expose sa kademonyohan na nangyayari sa bayang Pilipinas. Nagrally ba tao? Hindi naman. Nagsisigaw ba mga tao na itong sila Diskaya, itong mga anak ng mga kongresista, ano ba tao? In-expose ba sila ng mga tao? Di ba sila mismo nag-e-expose sa sarili nila? Yung mga anak ng mga kontraktor na may mga YouTube channel at may mga TikTok pala na nagpapakita ng rangya nila. In-expose ba ng isa sa mga vlogger, mga buwaka ng inan yan? Hindi naman. Sino ang nag-expose sa kanila? Sa mga kademonyohan nila? Sa mga kabobohan nila? Sa mga kakamkaman nila at pagnanakaw nila? Sino? Mother Nature mismo. Isang example. Si Abante na nangungulit. Nang uurot si Abante na imbestigahan ang flood control sa Davao. Pagkatapos siyang sabihin yun, puta nalunod kanina. Yung mga sasakyan dito sa Boni, dyan sa Quezon City, sa Maynila. Ulan na simple. Simpleng ulan. Simpleng ulan. Sabi ko nga sa inyo, kung sa ibang bansa, nagiging advanced yung technology. Sa the Netherlands, swamp yan po ay reclaimed area. Ibig sabihin, pinatong-patungan lang yan. Katubigan yan, pinatong-patungan ng lupa yan para maging habitable, okay? Para maging habitable yung lugar na yan. Magkaroon ng mga bahay, may mga buhay na may mabuhay diyan. So the Netherlands mas mababa pa po sa dagat. So kapag umapaw ang dagat, sa kanila pupunta lahat. Pero makikita mo diyan sa the Netherlands, walang baha. Bakit? Meron din naman siguro pag super duper lakas talaga, pero hindi siya nagstay ng matagal diyan kasi nga meron silang flood control system na maayos. At mas maayos ito noon at ngayon mas maayos na. Dito sa Pilipinas maayos noon. Ngayon hindi na. Baliktad eh. Ko nga sa iyo. Ang direksyon dapat paabante, dapat paangat. Sabi nga, there's no way but up. There's no way but up, pataas. Pero tayong mga Pilipino, pabagsak, palubog, paatras. Bakit? As the day goes by, paatras at pabulok tayo ng pabulok. Bakit? Putang ina, nandito tong mga hayop na ito. Nandiyan dyan yung mga demonyo na yan. The reason why ganito nangyayari sa bayang Pilipinas, these very same people, naririnig mo sila na binabatikos nila yung mga kontraktor? Naririnig mo sila na binabatikos nila yung DPWH? Naririnig mo sila na binabatikos nila si Presidente Bongbong Marcos, the fact na si Bongbong Marcos ang boss ng DPWH? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga itong mga hayop na to, hindi naman talaga pro-Philippines to eh. Hindi naman talaga sila anti-corruption, anti-Duterte lang sila. Yung mga hayop na yan. Isa pang tanong ito nagtataka din ako, malaking pagtataka ko dito ha. Malaking pagtataka ko. Flood control issue, okay, lumutang. For the longest time, napakayabang ng Zaldico. Mahilig yan magsalita tungkol kay Inday Sara. Mahilig magsalita tungkol sa corruption. Pero ngayon, nawawala na. Pero ngayon, hindi makapagbigay ng statement doon sa mga issues na yung kumpanya niya na dati siyang part, sabi nga niya, nag-divest na daw siya. Pero according to some experts, ano pa din daw siya, marami pa din daw siyang shares dyan sa kumpanya na yan.
Bakit ngayon na yung issue patungkol na sa'yo, hindi ka na makapagbitaw ng salita, lalo na nung nalaman na bilyong-bilyong pera ng taong bayan ang napunta dyan sa kumpanya mo sa mga proyekto na di umano palpak naman. O ba't ang galing-galing nung Zaldico magsalita tungkol kay Inday Sara noon, pero ngayon bakit hindi pinipressure ng mga media na hanapin ang punyemas na yan at pagpaliwanagin tungkol dito sa mga issue ng flood control? Okay, lumalabas si Zaldico, lumalabas ang pangalan ni Zaldico, lumalabas ang pangalan ng kung sino-sinong mga tao, pero bakit hindi lumalabas ang pangalang Francis Romualdez? Francis ba yan? Oh, ano pala? Ferdinand Romualdez. Ano ba itong pangalan nito? Oo, nitong Romualdez na Speaker Romualdez, bakit hindi lumalabas yung mga pangalan niya patungkol dito sa flood control? Siya ang pinuno ng Kongreso. Kung siya ang pinuno, parang si Bongbong Marcos din, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung sinisisi natin sa Pangulong Duterte lahat ng mga namatay noong extrajudicial killings di umano ninyo, lahat ng namatay ng war on drugs, bakit hindi natin isisi lahat kay Bongbong Marcos ang kabulastugang pagnanakaw sa Pilipinas ngayon? Mula 2022 hanggang ngayon. At ang pinakamasaklap sa liderato ng Kongreso. Bakit pinapanagot natin si Zaldico o binabatikos nyo si Zaldico? Binabatikos natin yung kung sino-sino. Bakit ito hindi natin mabatikos? Kasi di umano di umano. Ito, hindi to kumpirmado. Oo, pero di umano may mga kumakalat na mga bali-balita na napakadami daw pera nito at binabayaran daw nito kung sino-sino. Considering, kaya nga mahirap talaga ng isang nasa Congress, na isang lingkod bayan magmay-ari ng media entity. O hindi ba part owner na to ng, or may nabili na tong shares sa ABS-CBN? Magtataka ka, look, tingnan mo lahat ng media. Tingnan mo ang kapuso, kapamilya, kapatid, lahat na lang ng may ka. O tingnan mo, walang Romualdez na lumalabas sa mga content report balita nila. Bakit? Oo, nagbabayad ba itong Romualdez na ito ng mga, ayan, katulad niya, media, binabayaran ba nito para hindi siya batikusin? O nagulat din ako kasi ayoko man maniwala, kaya lang ang daming mga lumalabas na mga bali-balita na ito daw tao na ito ay nagbabayad ng mga tao para pabanguhin siya. O hindi tayo magsasawang ipakita itong video na to. Sa mga isa may mga nagpaparatang sa akin dyan. Hindi pa kumabay daw ako. Madaling sabihin, ano? May ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro Marcos ka, anti-Marcos ka, pro Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Oh. Di ba? Oh, that is one. Oh, kamakailan lang may lumabas din ganito. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Ha? Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Oh, di ba? Oh. Ginagamit sa mga influencer para
protektahan yung pangkukorap, yung pera daw ng taong bayan. According dito sa mga narinig nyo na yan, nakita nyo na yan. Kaya magtataka ka, bakit hindi lumulutang ang pangalan nito? Kasapakat ba ang mainstream media? Nabayaran ba sila nitong mamang ito? Kaya hindi lumalabas yung pangalan nito, lalong-lalo na mainit ang taong bayan saan? Sa flood control projects, sa ghost projects, sa mga kontraktor ng mga hayop. Tapos may mga tinuturong mga congressman, magtataka ka, sino ba ang pinuno ng congressman na yan? Sino ba ang gumagawa o pumipirma ng mga budget na yan? Sino ang naglalagay ng mga tao sa mga komite na yan? Diyan sa Kamara. Sino ang nagkukumpas, nagbibigay ng instruction diyan? Hindi ba ito? Ba't hindi natin sinisisi yan? Di ba? Kung gaano natin sinisisi si Pangulong Duterte dahil sa mga namatay di umano noong panahon ng siya ay lumalaban sa mga sindikato ng droga, lahat na lang nang namatay kahit na hindi naman talaga kilala ni Pangulo, sinisisi sa kanya. O ngayon na may mga iskandalo itong mga kongresista, may iskandalo yung mga insertions nila, may iskandalo ng budget ng mga Pilipino diyan sa GAA 2025. Ba't hindi lumalabas ang pangalan nito? Gaano kalaki ang ginagastos ng mamang ito? Nagtatanong tayo, gaano kalaki ang ginagastos ng mamang ito para yung mga tao ay hindi magsalita? At ganun ba tayo katanga? Na hindi natin napapansin na oo nga naman, si Zaldico may boss. Oo nga naman, si Abante may boss. Si Chua may boss. Si kung sino pa mga congressman may boss. Sino boss nila? Taong bayan? Dapat. Pero hindi. Ito ang boss nila. Nasilip ba natin? Nasilip nyo ba? Nasilip nyo ba na biglang-bigla nakaupo etong mag-ina dyan sa party list niya? Saan ka naman? Galit na galit tayo sa political dynasty. Galit na galit kayo sa dynasty ng mga Duterte. Ang ganda-ganda naman ng Davao. Ganda-ganda naman ang pinagagagawa nila sa Davao. Nagagalit kayo sa dynasty ng mga Duterte sa Davao. Pero yung dynasty ng mga hinayupak na to sa Kongreso, mantakin mo, ang layo nung asawa niya naging nanalo. Biglang naging congresswoman ngayon. Congresswoman yung anak, congresswoman yung nanay. Tapos speaker of the house yung tatay. Putang ina niyan. Ano mangyayari sa Pilipinas? Pag walang ano ba tawag doon? Mga walang delikadesa ang mga ito so gusto nating maging accountable lahat ng tao, itong mga pangalan na ito at kung sino-sino. Pero dapat itong pamilyan to, lalong-lalo na itong tatay nila, dapat yan talaga ang tanongin at sisihin natin. Kasi malakas ang loob nito magsasalita na kesyo ang budget ng mga Pilipino, kailangan ganito, sa mandarambong, ganyan. Marami siyang mga pinagsasabi na ganyan. Pero kung titingnan mo, kung meron dapat sisihin, bakit nagmalabis? Kung meron man mga congressman na nagmalabis sa kanilang diskresyon, kapangyarihan at kinamkam, iniskam ang taong bayan ng pera ng mga Pilipino, dapat ito dahil ito amo. Kita mo, ito pang isang balitang to. Itong isang to, matigas ang muka, yung kapatid ni Zaldico. Galit na nadadamay yung anak niya. Putang ina yan. Paano hindi madadama yung anak mo? Saan mo ba ginagastos? Kung totoong meron kang ninakaw na pera ng taong bayan, saan ba ginastos yung pera na yan? Hindi ba sa anak mo? Wag daw i-involve yung anak. Wag daw i-involve yung anak dahil hindi naman daw alam nung anak kung yung mga nangyayari-yari. Ayaw nyo naman palang ma-involve yung mga anak ninyo. Ba't hindi nyo disiplinahin yung mga anak ninyo na manahimik? Manahimik lang kayo sa bahay, yung mga kinamkam natin, mga ninakaw natin, wag nyo nang ipagyabang. Dahil putang ina, nagnanakaw na nga ako
Tapos, sabi ko nga dati, alam mo, pag nanood ka ng mga mafia movies sa sa Hollywood, kailan lang, lagi kong mahilig ako sa mga gangster movies, mga mafia, ganyan. Pag may ginawang kabulastugan, etong mga mafioso o yung mga gangster sa Amerika, let's say for example, may hinayjack sila na mga shipment ng sigarilyo, shipment ng kung ano-ano na hinayjack nila. Alam mo ba, bawal na bawal for a specific period of time ang mga asawa noong mga involved na mga mafia. Bawal na bawal silang magpakita, mag-flaunt, bumili ng kahit ano. As simple as buying a fur jacket. As simple as buying a new car. Even if it's not luxury, ayaw nila. Why? Mabibisto sila eh. Oo. Sa ibang bansa, yung mga magnanakaw, itinatago nila na sila ay magnanakaw. Dito sa Pilipinas, bukod tangi, na yung mga magnanakaw, pinababayaan nila yung mga kamag-anak nila na ipagyabang yung mga ninakaw nila. Diba? O yung mga punyemas na diskaya, yung mga bopols na mga diskaya na yan, mantakin mo yung lalaki, hindi siya kontraktor. Sa bawat proyekto, nakikinig daw siya saan? Sa foreman. Putang ina niyan. Kaya nga nag-aral yung mga engineer na yan. At kaya nga yung mga engineer ang pinagkakatiwalaan ng mga kumpanya sa mga engineering works kasi nga pinag-aralan nila yan. Hindi pwedeng experience lang yan. Oo, dahil ang doktor nag-aaral yan para bumukas ng tao at mag-opera. Papayag ka ba? Na yung mag-oopera sa'yo, yung gagamot sa'yo. Nurse? Doon palang gago na eh. Mantakin mo, sinasabi niya yon sa interview ng isang magaling na broadcaster at reporter, Julius Babaw at saka yung Corina Sanchez. Mantakin mo, sa harap mo sinasabi yun, hindi mo sinampal. Kung ako tatanungin ko, ha? So yung mga yung mga proyekto ng gobyerno na nakukuha nyo, ang dumidiskarte, foreman, hindi engineer. Tangina, delikado yan, sir. Paano kung tulay yung proyekto na nakuha nyo? Paano natin ma-assure yung integrity nung construction na yan? Kung hindi magaling na inhinyero ang nagtayo niyan. Abay, delikado yan, sir. Kung ako, kaya lang dahil bayad ang mga putang ina media, doon sa interview na yan, kahit anong sabihin ng mga tarantado na yan, tinatanggap na lang nila. Walang mga prinsipyo eh. Ngayon eto si sir. Gusto niya na yung bata wag nating idamay. Okay lang naman. Makikilala ba namin na anak mo yan kung hindi kayo nagkaroon ng iskandalo sa bayang Pilipinas? Kasi sa totoo lang, wala naman kaming pake. Kung mayaman talaga kayo, i-flaunt nyo yan. Okay, minsan nga nakakaano pa yan eh, nakaka-motivate pa yan. Mapapasana all ka eh. Pero pag nalaman namin na magnanakaw ka, tas yung anak mo nabubuhay sa rangya, tangina, dapat hindi dapat kaawaan at hindi dapat nakikisimpatya or binibigyan ng simpatya itong mga ganitong klase ng tao. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, si Pangulong Duterte sa galit ng mga anti-Duterte, pati mga anak damay. Nakita mo ba yung mga anak na namuhay ng marangya katulad ng mga anak ninyong mga magnanakaw kayo? Di umano. Hindi ba? Hindi naman. Tapos gusto nyo, wag namin batikusin tong mga anak nyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at